itinago nila kung ano yung position na kanilang ina-applyan. At sa taong nag-i-interview sa online, ay binabanggit po niya ang lahat ng requirements na kung kaya na nilang gampanan ang trabahong ito. Isa na rito ay kailangan sharp ang kanyang mind, magaling siya sa administration, magaling siya sa management, magaling siya sa logistic, magaling siya sa financial, at kaya ba niya na magtrabaho ng 24/7? And then sabi po ng mga ini-interview, oh, that's impossible. Imposible, no? Imposibleng trabahong yan at that's foolish, sabi po ng isang ini-interview. Meron bang ganong trabaho, sabi niya. And then, at the end of the interview, kanya pong reveal kung ano yung position na yun is being a mother. Being a mother is 24/7. So, wala pong day off. Wala pong office hours, kundi tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho. No? Na kung saan po ang ating pong mga mother ay kanyang pong ginagampanan halos ng mga skills, ginagampanan ng halos ng motherhood natin ang lahat ng posisyon. Kaya palakpakan po natin ating mga mother sa kanila pong all out na kanilang pagbibigay ng kanilang buhay para sila po ay maging ilaw ng tahanan. Okay po ba? Kaya po sa buhay po nila ay naroon isa pong inspirasyon sa atin at isa pong encouragement sa ating mga mother. At ang sabi po ng text ni Sister Noy, na kahit daw 24/7 ang trabaho ng mga mother, they are still beautiful, sexy, and gorgeous. Yes! Woohoo! Parang hindi kayo naniniwala. Ako lang yata yung excited. Hello, are you there? Ha? Parang hindi kayo maniwalang kayo'y beautiful. Hindi kayo naniniwalang kayo sexy. Sexy ba kayo, mga mother? Talagang pilit pa, no? Yes! Hallelujah. Ang sexy po, hindi naman po ibig sabihin yung pong 36, 38. Hindi po. How you project yourselves, no? Ganun po yung sexy. Amen? Okay? So, purihin ang Panginoon. Tayo na mga children, mga bata, na kung saan po ay let us give honor, no, to our parents. At yung pagbibigay natin ng honor sa ating mga parents, recognition, na hindi lang tuwing Mother's Day. Amen po ba? Kundi ito po ay maging buhay na natin, no? Ito ay maging kasanayan na natin na kung saan ay kinikilala natin ang kanilang ginagawa para sa atin. Na kung saan ay bago pa tayo pinanganak, bago pa tayo po silang ay nandoon na yung kanyang pag-ibig, nandoon na yung kanyang kalinga sa atin. Tama po ba? Na kung saan po ay hindi na po kini-question, no, ang kanyang pag-ibig sa atin bilang mga anak. Kundi wala ka pang ginawa na paglilingkod sa bahay o sa kanya, wala ka pang ginawang appreciation sa kanya, ay minahal ka na niya, kinalinga ka na niya, at gumawa na siyang mabuti. Wala ka pang ginawa. So, you cannot question her. No? Hindi na natin siya mako-question sa kanyang buhay. Kundi, nandoon kailangan ang ating pong pagkilala at pag-appreciate sa kanila. At hindi lang tuwing Mother's Day. Naway yung ating recognition and appreciation na hindi ho ito occasion lang. Hindi lang na tuwing ang buong mundo ay re-recognize, kundi kailangan ito po'y araw-araw sa buhay natin ay kinikilala po natin ang ating mga mother sa kanilang pag-ibig, sa kanilang kabutihan, at sa kanilang pagkalinga sa atin. Okay po ba? Na hindi lang tayo nakikigaya, kundi ito po ay buhay mo na ito'y bukal sa puso. Amen. Na hindi lang tayo nakikigaya, kundi ito ay
bukal sa puso. At yun po ang gusto ng mga magulang. Yun po ang gusto ng mga ina ho natin na hindi po ito scripted. Amen. Kundi ito po ay kusa na ating pong kinikilala na hindi pinagtutulakan, hindi na ito kailangan pang araw na bigyan ng parangal, kundi kailangan dito po ay bukal sa ating mga puso. Ito ay araw-araw. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, ang sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. So bilang tayo po ay may kaugnayan sa Diyos at bilang tayo po ay nakaranas ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, ito po ngayon ang dapat maging bunga sa atin. Na kung saan kung meron mang pagkukulang ang ating mga magulang, sabi ko nga po kanina, ay hindi po dapat sila i-question sa kanilang kalagayan dahil hindi pa sila nag-appreciate sa'yo o hindi ka pa nabuhay dito sa mundo na nasa pupunan ka pa lang ng iyong magulang, ay nandoon na yung pag-ibig, nandoon na yung appreciation sa'yo. Kaya tayo mga anak, ang siya na magbigay ng parangal sa kanila. Yun po yung nabasa po natin. Igalang natin. Let's give them honor. No? That their lives is not, no, hindi ito nagkulang sa atin, kundi ibinigay nila kailang the best. Kung sa ating pamantayan ay meron silang pagkukulang, bilang mga anak, hanggang doon lang possible ang kanilang the best na may bibigay. At kung ano yung naibigay nila na ayon sa kanilang kakayahan at best, yun ang ibigay natin galang sa kanila at respetuhin natin kung ano ang naibibigay nilang pinakamainam para sa inyo, na hindi natin dapat silang ikumpara sa sino mang mga mother, sa mga mother na kakilala po natin. The best mother that we have is the mother, yung pong ina na ibinigay po sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin muli ang ating mga ina. Amen? Kaya appreciate them who they are. Amen. Hindi mo silang i-appreciate what you want. Hindi yung kung anong gusto mo. Appreciate who they are. Amen. Because walang dapat i-question sa kanyang buhay. Because hanggang ikaw ay lumaki, ay hindi kanya pinabayaan. The best she can. Yung the best na kanyang pwedeng magawa para sa buhay mo. At alam niyo po, sa pagbibigay ng galang, pagbibigay ng obedience, so tayo ay maging masunurin sa ating mga magulang bilang tayo mga anak. Hindi na sapilitan, kundi ito'y kusa na bunga ng ating kaugnayan natin sa Panginoon. Na kung saan ay tayo po ay susunod sa ating mga magulang, no? Beyond the boundary of the law, of the Word of God. Hindi po yung outside the Word of God, kundi kailangan ito rin po ay sumasang-ayon sa kautusan o sa salita ng Panginoon. Doon po tayo ay talaga namang buong puso na tayo po ay mag-obey, tayo mga anak, na kung saan ito ang nagbibigay saya sa ating mga magulang. At alam niyo po, kalakip noon, sa ating pong binasa sa verse 3, kalakip noon, ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay dito sa lupa. No? Tingnan niyo po, no? Ito'y bunga ng pag-ibig na tayo ay nasasatisfy, nagiganap dahil sa kapag-ibig, kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At tayo po ay kusang nagmamahal sa ating mga magulang, kusa na tayo po ay sumusunod sa Kanya, no? Dahil sa naranasan nating kabutihan ng Panginoon, nalalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo po, nasisihan ka na, nagampanan mo yung tungkulin bilang anak. Nasisihan ka na ikaw ay sumunod. Nasisihan ka na ikaw ay galang mo ang iyong mga magulang. Sa kabila nun, na ikaw ay nasisihan na, ay meron pang kalakip na pangako sa iyong paggawa. Amen. Sa iyong pagsunod, sa iyong paggalang sa iyong mga magulang, paggalang sa iyong ina.
Ikaw ay nasisiyahan na, hindi napipilitan, hindi naobliga, kundi nasisiyahan na gawin mo ito. Na kahit walang kapalit, sa iyong ginagawang paggalang at pagsunod sa iyong mga magulang, kahit walang kapalit, dahil ito ay bukal sa iyong puso. At nandoon na kahit walang kapalit. Pero, sabi ng Bible, may kalakip na pangako. Yun po ang isang magandang bagay. Amen po ba? Biruin mo, masaya ka na ginagawa mo at hindi ka nag-expect. Pero, in spite of that, may sinabi ang salita ng Panginoon na ikaw ay giginhawa at ikaw ay ahabang yung buhay dito sa lupa dahil sa ginagawa mong pagsunod at dahil sa ginagawa mong paggalang sa iyong mga magulang. Amen po ba? Kaya po, ito po yung lagi kong ngayong sinasabi na ito ang ating dinadrive sa mga mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon, sa ating kalagitnaan every Sunday. Na kung saan po, ang mundo, ang sinasabi para tayo humaba ng buhay ay umiwas tayo sa anumang kinakain natin. Yan ang ine-emphasize ng mundo na kailangan ay tayo'y umiwas sa nakakasama sa ating katawan na pagkain sa araw-araw natin ginagawa. Yun po ay totoo, no? Dahil ang anumang sobrang pagkain, hindi po ito nakakabuti. Pero wala pong linikha ang Diyos na nakakasama sa tao. Pero kung ito po ay nasosobrahan naman, hindi ito nakakabuti. At yan po ang dinadrive ng mundo at ang mga tao ngayon ay nasesentro kung ano ang kinakain. At yun daw ang nagpapaganda sa katawan o nagpapasama. Kaya kailangan ay iwasan natin ang anumang hindi makakabuti sa katawan natin upang sa ganoon umaba ang ating buhay. At tayo daw ay kailangan mag-exercise upang sa ganoon ay lumakas ang ating resistensya, lumakas ang ating immune system. At yan naman po ay tama. Subalit, merong good, merong better, and there is best. Amen po ba? Amen. So, yun po ang understanding ng mundo. Subalit, there is a higher level of knowledge and higher level of understanding, which is the Word of God. Di po ba? Amen po ba? So, physical exercise profits. Tayo nagpa-profit. But spiritual exercise is more profitable. Kaya nga po, let us more emphasize, rather than food, rather than exercise, let us more emphasize obeying our parents, and let us more emphasize honoring our parents, dahil may kalakip na pangako na sinasabing hahaba ang iyong buhay. Amen po ba? Hindi po yan commercialism. Amen. Na kung saan ay daming commercial ngayon at linilid tayo doon, no? Sa isang product. Pero po ito ay kalakip na pangako na libre na kapag sinunod natin ang ating mga magulang at ginalang natin sila, at meron tayong masayang puso, yun po yung sinasabi ng Proverbs chapter 17, verse 22, na ang isang masayang puso, ito ay magandang medisina. Amen po ba? Ito yung magandang medisina. And to have joy is to have an intimacy with God. Para magkaroon tayo ng totoong kagalakan, totoong kapayapaan, ayon tayo po ay meron pong magandang ugnayan sa Diyos. A relationship with God. Amen po ba? Kaya, tama po na ang pagkain ay kailangan pong maging aware tayo, maging conscious tayo. Sa pag-exercise, tama nga po maging aware tayo. But, there is more higher level to have a good life in this world is by submitting ourselves to the Word of God. Amen po ba? Kaya meron po mas maganda. Amen po ba? Okay? Kaya, meron tayong alternative.
which is better, at ito'y libre. Kaya kapag libre nating naranasan, ito po ay libre din na ibibigay po natin. Because we cannot give what we don't have. Yun po yung kagandaan ngayon sa mensahe ng Panginoon, na hindi tayo nagsasakripisyo. Hindi ipinapahirap ang ating sarili. Bakit? Kasi po, kaya mo ginagawa yon because you are satisfied. Hindi yung gagawin mo at yung sarili mo ay kinakalimutan mo. Na kung saan ay bandang huli, ikaw ang kawawa. Tama po ba? Nandiyan ba tayo? Na kung saan ay nag-o-obey ka na nag-o-obey, na kung saan ay para bigyan ka ng ganasya, grasya ng Diyos. But the end of the day, kawawa ka. Are you there? But today, kaya natin ginagawa yan because we have experienced it. Na kung saan ay naunawaan natin na kaya natin magagawa na mahalin ang hindi kaibig-ibig, love your enemy, because you are satisfied with the love of God. Our needs is already provided. Hindi mo kayang gawin na mahalin ang hindi kaibig-ibig sa iyong sariling kapasidad na kung saan ay kung ginagawa mo man yon, nahihirapan ka. Tama po ba? Nahihirapan ka dahil pinipilit mo ang sarili mo na gawin ang bagay na yon para sa ganon ay ikaw ay blessed ng Panginoon. But now, it is a other way around. Amen po ba? Kaya mo lang magagawa na mahalin ang iyong kapwa na hindi ka ibig-ibig is simply because nadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Ang ibinibigay mo sa iyong kapwa ay yung naranasan mo sa Diyos. Okay po ba? Amen. So, kung ano yung naranasan mo, yun lang ang pwedeng ibigay mo. Kaya kailangan ay patuloy nating makilalang lubusan ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Kasi, kung hindi po ganon, meron ka rin sariling pangangailangan. Tama po ba? Meron ka rin sariling emosyon na nasasaktan. Tama po ba? Kaya kung minsan, hindi rin effective kahit mahalin mo ang iyong kapwa by gestures, mahalin mo ang iyong magulang na kung saan ay meron siyang pagkukulang sa'yo, na for your emotion, ay meron kang hurt, meron kang nararamdaman na hapdi at sakit sa iyong kalooban. Di ba? So kung mamahalin ko ang hindi ka ibig-ibig, paano naman yung aking personal na pangangailangan? Kaya kahit gawin mo yung action, maganda sa mata ng tao, pero hindi kaluwagan sa iyong kalooban, kundi ito'y kabigatan. Nandiyan mo ba tayo? Maganda sa paningin ng tao, maganda sa paningin ng marami, maganda sa paningin mo, pero sa loob mo, ay ikaw ay nasasaktan. Are you there? Because you have also a personal needs. You need love. Amen? You need peace. You need joy. Tama po ba? Kaya kung minsan, kahit ginagawa natin ang ministry o kaya ginagawa natin ang pagbibigay, hindi rin tayo nasisiyahan. Kaya nga sabi niya, magbigay ka with a cheerful heart. Kung ikaw ay nabibigatan na nagbibigay, hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga, God is more concerned to you rather than your service. Amen. Mas concern ang Diyos sa'yo kesa yung ano ang ginagawa mo para sa Kanya. Amen po ba? Hindi concern ang Diyos kung anong magagawa mo para sa Kanya. Mas concern siya sa'yo. Sa iyong personal needs. Amen po ba? Kaya yun po yung maintindihan nawa natin sa buhay natin, mga kapatid. Yung obedience ay kailangan ay produkto lamang nung ating relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya kapag
ganon ang ginagawa natin, nasisihan natin ginagawa yon. Because we are satisfied. Amen po ba? Kaya kailangan po nating alamin ang mga pangako ng Diyos at kailangan po nating alamin kung sino tayo ngayon kay Kristo. At yung pong anumang sinasabi ng salita ng Diyos, ayan po ay magagawa po natin. Kaya nga, learn from me, my yoke is easy. Ang aking pamatok ay magaan. My burden is light. Amen. Ang aking pamatok ay simple lang, yan. At ang anumang bigat ay magaan lang. Kaya matutunawa tayo, ikaw na napapagal at nabibigyan ng lubha, lumapit tayo sa Kanya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, sa ating pagtupad ng ating pong pagsunod sa ating mga magulang at paggalang, ito'y masaya nating ginagawa, pero kalakip noon ay meron pang pangako ang Diyos na ikaw ay ahaba ang buhay. Amen po ba? Kaya, mas ito po ang bigyan natin ng emphasis sa buhay natin. Tayong mga anak ay sumunod sa ating mga magulang at tunay kang hahaba ang iyong buhay. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Spiritual exercise, it's more profitable. Amen po ba? Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 17. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Amen. Ang kayamanang lumilipas. Kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Hello? Sige, yun muna. Verse 17 muna. Okay ba? So, yung ating message last Sunday na ngayon ay itinutuloy na natin ng konti that every good thing that comes from God is free. Amen po ba? Kaya kapag ito po ang patuloy nating maunawaan sa buhay po natin, na hindi tayo nag-give up para mawalan. Hello? I-give up natin ng isang bagay because dahil mayroong pang mas magandang pakinabang. Nakikinig po ba tayo? Amen? Hindi ko katulad ng dati na halimbawa ang isang tomboy, isang bakla o isang nagbibisyo. No? Paano niya i-give up ang kanyang pagkabakla? Paano niya i-give up ang kanyang pagkatomboy? At ngayon, meron ng pro-gay. Ano? Pro-gay. Po-gay! Hindi pro. Sorry po. Ma'am, may po-gay na. Ha? Hello? Dito sila nakakakuha ng atensyon. Dito sila kumikita. Tama po ba? Dito sila nagkakaroon ng ginhawa sa mundong ito. And then, sasabihin mo, give up nila yon. Hello? And then, sabihin mo, kailangan i-give up nila ito para sila'y pumunta ng langit. Paano naman yung buhay nila dito sa mundo na kung saan yung kanilang ginagawa ngayon ay yun ang nagbibigay po ng ginhawa dito sa mundo. Nagkakaroon silang friends, nagkakaroon sila ng attention. And then, ihintayin nila ang langit para sa ganon, sila ay masatisfy. Hello? Hindi po yung pag-give up mo, tapos hintahin mo yung future. Hindi. Ang kailangan ng tao ngayon, hindi future lang, kundi now and forever. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yun ang kailangan niya. At yan ang ibinibigay ng Diyos sa mga kumikilala sa Kanya at tumatanggap sa ating Panginoon. Hindi mo pinapag-give up sa Kanya kung ano yung buhay niya para pagpalain siya ng Diyos. At ang pagpapalang sinasabi mo patungkol sa Diyos ay future pa.
Hello. Mahirap po yun. Tama po ba? Parang hindi tama. Hindi ba? So, ito yung good news. Give up mo yan. Ano ba sinasabi niya? I-give up mo yan dahil masaganang nagbibigay, ano? Ng lahat. Mas matindi po itang tanggapan na kesa kitang i-give up na. Mas matindi ang kanyang tatanggapin kesa yung i-give up niya. That is the salvation. That is good news. That is the message of Jesus. It is now and forever. Amen. Physically, spiritually, emotionally, mentally, financially, everything. Ayan ang dala ng Diyos. Buhay na ginhawa at buhay na kasiyasiya. Pero mo, give up ko yung pagka-pogi ko. Amen. Dito ako kumikita. Tapos, iiwanan mo na ako. Paano naman ako bukas? Paano naman ako kinabukasan? Paano naman ako sa next week? Tama po ba? Hihintayin ko ang langit na merong magandang lugar doon. Mga kapatid, kung kayang ibigay ng Diyos ang langit na hindi kayang ibigay ng tao, yung pa kayang ibigay ng tao na hindi kayang ibigay ng Diyos? Amen po ba? Kaya let us learn from the Word of God, my dear brothers and sisters. Sa English nga, tingnan natin sa English, medyo mas maganda sa English. Hallelujah. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. No, hindi makatotohanan. Uncertain ang sabi ng ibang version. No, their trust should be in God, who richly gives us all we need for our... Parang hindi kayo nag-enjoy. For our... Yan! Ganun ang anak ng Diyos. Hindi ka kumilalak kay Diyos sa Panginoon. Amen. Hindi ka kumilalak kay Kristo sa ating Panginoon para malungkot. Kundi, lalong mag-enjoy sa mundong ito. Yan ang anak ng Diyos. Amen. Hindi mo ginigipap ang anumang bagay sa mundong ito. Dahil nawalan ka, kundi ginigipap mo dahil nabigyan kang higit na mas maganda kung ano ang pinagkakatiwalaan mo sa mundong ito. Hallelujah! Kaya nga po, ang salita ng Panginoon ay siyang ating kayamanan. Yan po, lumiliwanag po, mga kapatid. Hindi lang po natin natutukan kung ano ang sinasabi ng mensahe ng salita ng Panginoon. Dati po ay kailangan mong i-give up para lang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon po, hindi po ganun pala ang mensahe ng Panginoon. Kaya mo gini-give up dahil binigyan kang mas higit. Hindi future, but it is now and forever. Jesus is I am the way, I am. Hindi I was, hindi siya I will be. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Today, present help in times of trouble. Amen po ba? Kaya sama-sama po tayo mga kapatid, natangkilikin ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ka naging maka-Diyos para maghirap. Hindi ka naging maka-Diyos para lalo kang malungkot sa mundong ito. Hindi ka naging maka-Diyos para ikaw ay mawalan. Kundi naging maka-Diyos ka para lalo maging masaya, para lalo mag-enjoy sa mundong ito, para lalo maging masagana sa mundong ito. Yan ang anak ng Diyos. Kaya nga kapatid, don't trust, but money is uncertain. Treasure in this world, uncertain. Food is uncertain. Exercise is uncertain. But obeying our parents, honoring our parents, amen po ba? Ikaw ay giginhawa
at ahaba ang iyong buhay. Amen po ba? Amen? Aliwa mo po ret ang maragul balugbog na kalupa ko. Rempong kakabyabi. Amen? Nung mali po, ating pong mas masanting, meron pong mas maganda na nagsasabi sa atin na kapag ginalang natin at ating pong sundan ang ating mga anak, ang ating mga, hindi mga anak. Amen? Mga anak. Hindi sinabi ng Bible na, mga magulang, sundin nyo inyong mga anak. Hello? Kundi ang sabi, mga anak. Amen. Malinaw ba, mga anak? Ayan. So, puri ng Panginoon. Alam niyo po yung mother ko, meron po kaming devotion every Tuesday and Thursday. At lagi ko po sinasabi sa kanya na I love her. Ayaw ko umalis bago ko, kinikiss ko siya. So, hindi lang po occasionally. Kaya, yung Mother's Day ngayon, hindi naman is very special for us. But Mother's Day is an ordinary because every day, ay kapag kami nagkikita or every Tuesday and Thursday, ay lagi ko po sinasabi sa kanya na salamat sa kanyang pagmamahal, salamat sa kanyang pag-aruga sa amin. And I always say to her, I love her. And I kiss her always. Hindi lang tuwing Mother's Day. Mother's Day, Minsan nga, namimiss niya ako eh. Dahil nung bata po ako, kapag umaalis ako, hindi ako aalis hanggat hindi ko siya kinikis. Ganun po. Kaya, purihin ng Panginoon sa kanyang buhay na alam ko, ngayon, na sinabi ng Biblia, ay ahaba ang buhay ko. Amen? Hindi dahil sa kinakain ko, hindi sa exercise, kundi higit na mas maganda ang salita ng Panginoon. Amen? Okay? So, purihin ng Diyos sa bagay na yan at yung kanyang glaucoma, I believe na every TTH, we rebuke it. No? Kaya, ako po'y naniniwala na ang kagalingan ng Diyos ay nasa Kanya na. It's a matter of drawing it out, releasing out by faith. Amen? So, with God, all things are possible, those who believe. Amen? Nag-enjoy po ba kayo? Yan, ang mga anak ng Panginoon. Amen? So, kung tayo po ay nakakaramdam ng depression, nakakaramdam po ng lungkot, it means our mind is not focused. Because kung ano ang naisip, yun ang nararamdaman. Amen. Kaya hindi dahil malayo ang Diyos, hindi dahil hindi ka nabiles ng Panginoon, no. Dahil ang ating minemeditate ay iba instead of the Word of God. Kaya nga, learn to meditate the Word of God day and night. At para kang isang halaman sa tabi ng batisan na hindi ka malalanta. Amen po ba? Kaya mahalin mo man ang iyong magulang, mahalin mo man ito, give up mo man ito, hindi dahil para tanggapin ka, kundi dahil may tinanggap ka, kaya mo ginagawa yun. Amen? Pastor, nasa yung tinanggap ko? Unawain mo ang salita ng Panginoon. Amen. At magsalamin ka lagi sa salita ng Diyos. Yun po yung pag-aralan natin last Sunday. Yung mukha mo, hindi mo nakikita. Tama? Pero nagsasalamin ka araw-araw upang sa ganun, yung hindi mo nakikita na mukha mo ay lagi mong naipo-project na maayos dahil sa salamin. At ang salamin ng ating spiritual na hindi natin nakikita kung sino tayo kay Kristo ay ang salita ng Panginoon. Until such time na masasanay tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tama po ba? Hello. Until such time, masasanay tayo na mamuhay sa mga bagay na hindi nakikita. At doon papasok, the just shall live by faith. Amen po ba? Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga